Kakaunti lang ang oras. Sakatapon lang sa sahig ng isang nilalang nakahugis ahas o na tila isang alien. At ang lalaking nasa likod nito ay hingal na hingal. Huwag kayong bababa. Patay na ba yon? Oo. Hindi. Sige. Napansin ng mga babae na napakabaho ng nilalang. Para malaman kung ano ito, inilapag ito ni nanay sa mesa at masusing sinuri ang katawan nito. Naamoy niya ang amoy ng langis ng crudo gamit ang kanyang mga mata. Kinumpirma naman ito ni tatay. Natagpuan daw niya ang nilalang malapit sa tangke ng crudo. Kasabay nito, nagbigay babala ang barko, kalahati na lang ang natitirang fuel, at mabilis pa itong nauubos. Dahil kritikal na ang sitwasyon, nagdesisyon si nanay na hiwain ito. Ginamit niya ang isang maliit na kutsilyong may habang 100 metro para buksan ang katawan ng alien. Inamoy niya ang dugo nito. Ang kanyang conclusion, hindi tumatagas ang fuel, kinakain ito ng mga alien. Ayon sa kanya, ang fuel ay kahalintulad ng kinakain ng mga alien sa kanilang planeta. Ngayon, desperado na ang sitwasyon. Tanging pagpunta sa basement at pag-shutdown ang pinagmumulan ng natitirang opsyon. Sa kasalukuyang bilis, mauubos ng mga alien ang laman ng tangke sa loob lamang ng 15 taon. Habang patuloy ang pag-ubos ng fuel, nagmadaling pumunta si tatay sa storage room para kumuha ng mga tools. Pero naroon pa rin ang matigas na robot sa harap ng pintuan ni Will. Kahit anong paliwanag ni tatay, ayaw pa ring tumabi ng robot. Kailangan kong pumasok. Panganib. Alam kong mapanganib. Mas lalong magiging mapanganib kung hindi ako makakapasok para kunin ang torque wrench. Pwede mo bang sabihin sa robot mo na buksan ang pintuang ito? Sinusubukan ko na. Ayaw niya akong pakinggan. Dahil wala nang ibang paraan, sinabi niya kay Judy na i-print na lang ang mga tools. Sa loob ng storage room, nagsimulang magsalita si Doktora kay Will. Ang sabi niya, baka hindi siya sinusunod ng robot dahil nararamdaman nito ang nararamdaman ni Will. Nang tanungin ni Will kung bakit, nagbigay si Doktora ng malabong paliwanag. Isang linggo lang ang nakalipas, nakatakas siya mula sa pagkasira ng Earth gamit ang ID ng kanyang kapatid upang makasakay sa space station. Pero hindi niya inaasahang mahuhuli siya ng ex-boyfriend ng kapatid niya. Nahuli siya sa hallway at nag-away sila. Nagkatulakan, nahulog ang lalaki. Nagsara ang pintuan at magbubukas lang ulit ang airlock pagkatapos ng 10 taon. Habang nakikiusap ang lalaki para sa kanyang buhay, tinangka niyang i-pause ang countdown. Pero nagdadalawang isip siya. Huli na ang lahat. Nasa ere na ang katawan ng lalaki, naglaho ito ng walang bakas. At nakunan pa ng kamera ang lahat. Hinuli siya ng security, at nalaman ng kapitan na peking ID ang gamit niya. Bago siya maparusahan, inatake ng mga misteryosong nilalang ang station. Sabi niya, marahil nararamdaman ng robot ang instinct ni Will na protektahan siya. Ang sariling kaligtasan ay hindi kahihiyan. Doon tayo natutong mabuhay. Sige na, sabihin mo na sa kanya. Sa wakas, napilit ni Will ang robot na buksan ang pinto. Nangakong gagawin niya ang lahat upang iligtas ang pamilya ni Will. Pero sa sumunod na segundo, dumiretso siya sa control room. At ang tanaw niya sa labas ay nakakagulat, bumagsak na ang barko sa pinakailalim ng isang napakalaking glacier canyon. Sumakay siya sa ejector seat. Pero nang magsimula ang countdown, napatigil siya, nag-alinlangan ang kanyang kamay. Samantala, si tatay ay patuloy na nakikipaglaban sa alien na kahugis il. Pumulupot ang mga galamin nito sa kanya. Kaya binunot niya ang 100 metrong haba ng kutsilyo. Pero natumba rin siya.